Si Alden ang nanalo sa puso ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. Ang post ni Mami Min ay tila bumuhos ang luha, mga kasambreros, no? Yan, at marami pang items sa vlog na ito. So, unahin natin itong update. Nag-post si Mami Min, mga kasambreros, ng isa ito sa pinakamalungkot actually na moments, no? Ng isang nanay, ng isang magulang, ng isang pamilya in general, mga kasambreros. Kasi pauwi na si Kevin, no? Sa New Zealand, mga kasombrero. So 12 hours ago, nag-post dito si Mami Min ng heartwarming video ng kanilang paghihiwalay sa airport, mga kasembreros. Parang sila Mami Min lang yata yung naghatid kay Kuya Kevin yan, kay Kevin, no? Na only son, no? Tanging anak na lalaki ni Mami Min. Hindi yata kasama si Kath sa paghatid sa kanyang kuya kasi baka magiging emotional din si attorney, mga kasembreros. So 12 hours ago, post ni Mami Min, sabi niya, "Another goodbye for my only son and his family. As a mother, it never gets easier. Masakit pa rin at di pa rin ako nasanay." Sobrang nakakanaman to, bigla ako napatiri. "But my greatest wish is for them to find true happiness as they continue building their own family. I will patiently wait for another year, complete family reunion again, praying that when we are that we reunite again, anyone or everyone is healthy, safe and happy. Love always goes with you wherever you are." So ito po yung kanyang caption, no, sa kanyang Facebook or sa kanyang Instagram post, mga kasembreros, ni Mami Min. Tapos yung more than 1 minute video. So parang ito pala yung yung pinost din natin kahapon, or parang dito yung pinost ni Mama pinost ni Ma'am Nayvara Lopez, mga kasembreros, no. So advance minsan si Ma'am Nayvara Lopez na magkaroon ng mga videos and pictures, mga kasembreros. So siguro close na close siya sa mga kila Mama Min, no, kung kaya meron siyang insider, mga kasembreros. So yun, talagang nakakalungkot, no. Sa ako na-realize ko rin dito yung kasi si nanay, yung mama ko, mga kasembreros, kasi di ba nagtatrabaho ko sa Manila dati for like 8 years. So pero bihira akong umuwi dito sa amin, like mga 2 beses lang yata ako umuwi dito sa amin. Kasi alam ko na kapag bumalik na naman ako doon, hinatid nila ako sa terminal sa airport, mga kasembreros, ay malulungkot sila nanay. So yan din actually yung reason, isa yun actually sa mga reasons kung bakit yung kapatid ko na nasa Manila, nasa Quezon City, ay bihirang umuwi dito sa amin. Kasi pati siya malulungkot, mga kasembreros, no, kapag alam mo yun, parting time na, magsiseparate na ng landas, mga kasembreros. So sabi niya, minsan na lang siya uwi dito kasi malulungkot din siya, no, pati si nanay, mga kasembreros. So masakit, no, pero kailangan, mga kasembreros, kasi may pamilya na rin si Kevin, mga kasembreros, if not mistaken sa New Zealand, no, mga kasembreros. So yun po, no, talagang ito ay part ng ating buhay, mga kasembreros. Tapos update pa rin tayo, mga kasembreros. Ang McDo ni Sir Alden nag-post kagabi ng another teaser or another update or announcement, mga kasembreros. 15 hours ago, McDonald's Santa Rosa Bayan, it's finally here, rain or shine. The McDonald's Santa Rosa Bayan grand opening is on. May ticket pala siya, no? Grab our exclusive grand opening ticket for only 345 pesos and enjoy one-piece chicken. So meron namang pagkain siya, doon siya mapupunta, mga kasembreros. Tapos one-piece chicken, bottled Coke, free limited edition ng umbrella. Meron silang ipamimigay na payong tickets available at McDonald's Binyan Highway branch. So punta kayo ng Binyan, tapos doon po kayo bumili ng ticket, mga kasembreros, no. Kung gusto niyo pong pumunta sa sa grand opening sa January 20 ng oldie at vintage type na na McDo ni Alden, mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, na-recall ng isang admin, mga kasembreros, no, ni Catherine, yung mga linyahan ng Kath din sa tawag dito sa Hello Love Again, mga kasembreros, yung nag-confront sina Alden at saka si Kath, no, si Joy and Ethan. Sabi niya, anong gusto mong isipin ko?
nagtitigan lang kayo, kumain lang kayo, wag mo ako niloloko, hindi ka niloloko. Nagawa mo noon, magagawa mo ulit ngayon. So, yan yung mga famous lines, no? Ni Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen. And then ito, si Ma'am Catherine dito ay ano siya, no? Parang spotted siya mga customers, nakapula. Tapos, parang ina-approach at kinakausap niya dito yung kanyang mga fans, mga kasambreros. So, parang ganito kabait, no? Si Kat, mga kasambreros, sa mga fans, mga kasambreros. Tapos, may, parang may binigay sa kanya dito, mga kasambreros, no? Tapos, meron siyang, may fan dito na parang tinatawag siya. Tapos medyo siya napapansin, sobrang dami ng mga fans, mga customers na tatawag sa kanya. Pero palagay ko ay na pagbigyan naman ito. Medyo na-cut lang yung video, mga kasambreros. Pero alam ko na pagbigyan niya itong tumatawag sa kanya, no, na magpa-picture siguro. And then ito, so sobrang update muna tayo, mga kasambreros, bago tong isang nakakatuwa. So yung Hungry Pita ni Alden ay nag-post, no, parang pinapakita nila dito yung kanilang hygiene standards, mga kasambreros, kumaga pa behind their wrap, no, behind kumapa yung ginagawa nila na hindi nakikita ng tao. So sabi niya dito ay our commissionary is guaranteed clean and safe. So kung paano siya kasanitized or kalinis, mga kasambreros, sabi niya we only use top quality fresh ingredients. Tapos and with our trained kitchen staff, of course, no, yung mga staff nila sa kitchen ay talagang well-trained, mga kasambreros. So we deliver you the best shawarma in town. So grabe, no? Ito yung kanilang dito yung mga ingredients, mga kasambreros. So ang kulit. Nagulat niya ako dito kasi parang pinakita nila yung sanitation or safetyness and cleanliness, mga kasambreros, ng kanilang produkto, no, ng shawarma, mga kasambreros. Tapos ito ang kulit ang kulit ng ginawa ng isang fan dito. Kinasal niya ang Kathleen. Tapos ang music background dito ay Angelina. Tapos sumayaw bigla ang Kathleen, mga kasambreros, habang naka bride and groom na parang kasalan, mga kasambreros. Angelina, baby. So, ang cute lang. Pero AI generated lamang po ito, ha, mga kasambreros and mga Kathleenatics. Tapos, may dalawang nag-post dito kagabi ng, kasi diba hindi pa bukas yung McDo ni Alden. Grabe. Alam niyo po sa TikTok, sobrang dami mga random people na, kasi may iba rin dito na nagtanong kung ano yung exact location ng McDo ni Alden nga, no, yung bubuksan sa January 20. So merong isa dito, parang dumaan lang siya, tapos binidyohan niya. Tapos yung tugtog niya, I know you want me, I know you want me, I know want siya. So parang yung matugtugan na ganun, mga kasos. Tapos yung isa dito, ito na yung yung parang exact na dito na location, mga kasambreros, as in eksakto. Kasi parang nag-post siya yun nung una, tapos may nagtanong sa kanya, Santo sa Santa Rosa, hahaha. Tapos yung binigyan niya na address talagang kompleto. Sabi niya sa F Gomez Street, Canluran, Santa Rosa, Laguna. In front of Santa Rosa de Lima Parish Churches and entrance. So yun nga, tapat nga siya ng simbahan, mga kasambreros. So F Gomez, parang Father Gomez yata ito, no? Yung sa yung tatlong paring martir, no? Gomez, Burgos, and Zamora. O di ba, nag-history lesson pa ako dito. So F Gomez Street sa Canluran, Santa Rosa, Laguna. So yun siya, no, mga kasambreros, no? F Gomez pala siya. So pati ang street nilagay niya. So nakakatuwa naman si TikToker, no, na talagang pinost niya, mga kasambreros, yung pati yung address na street, mga kasambreros. Tapos 16 hours ago, posted ng Starmometer si Alden Richards, no, na-feature din po nila, mga kasambreros, dito sa signing of contract, no, ng Special Line Clear Braces. Sabi niya, Alden Richards talks about his McDonald's Heritage branch in Santa Rosa, Laguna, which became viral recently on social media. Viral talaga, no? Yung kanyang and dito ko nalaman, family business pala siya.
no, na hindi ko kasi na-highlight nung nakaraan sa ating vlog mga kasombrero. So family business itong tawag dito, itong kanilang McDo mga kasombreros. No, definitely napakagandang idea mga kasombreros. Tapos ito, 20 hours ago, post ni Queen Lara, sabi niya, tingnan natin kung sino ang mas deserving for Kath. Si Daniel ba o si Alden? So 99.9% ang nag-comment dito ay kay Alden mga kasombreros. So actually part ito ng ating mga main items mamaya, pero ng main item mamaya mga kasombreros, pero ubusin ko muna itong mga minor items natin mga kasombreros, para tayo po ay medyo organized po, no? Tapos ito, next item natin, 9 hours ago, napakaganda ito mga kasombreros, no, ng kanyang ng kanyang ng kanyang post, no. Alden umamin sa interview, I'm more happy at peace now. So ito yung kanyang parang na-requote mga kasombreros, no. It's either sa interview niya dun sa may special line braces na signing of contract, or dun sa may Big Tiger na interview or na media launch mga kasombreros. 9 hours ago, sabi ni Mars Typical, hindi nakatiis ang pamansang Dimples. Talagang pamansang Dimples sa isang eksklusibong panayam na nagumulat sa buong showbiz industry, tuluyan ng bumasag ng katahimikan si Alden Richards tungkol sa tunay na estado ng kanyang puso. Sa gitna ng walang katapusang espekulasyon, matapang na giniit na aktor na siya ay nasa pinakamasaya at pinakamayapayapang yugto ng kanyang buhay ngayon. Ano nga ba yung misteryosong bumabag? So ito lang yung minsan hindi ko nagugustuhan. Hindi ko nagugustuhan sa kasi parang masyadong ang lalalim, no, ng mga words, tapos hindi natutumbok yung yung mga detalye talaga. Pero yun, nagpapasalamat tayo kay Mars Typical kasi isa rin itong Catholic mga kasombreros, na kung saan ay supportive masyado sa kay Alden, kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Tapos next item natin, 5 hours ago, Catherine Blue Hearts, The Bernardos, no. Siguro nag-picture taking sila na bago umalis yung kuya yung talaga mga kasombreros. So hindi ko lang din sure kung yung picture nila dito ay recent ito, no. Si Ate Kim, si Ate Tin, si Kuya Kevin at saka si Ma'am Catherine, no. So medyo tumaba, no, si Kevin mga kasombreros. Tapos ay tao dito, sina Ate Tin at Ate Kay niya sakto lang. Tapos of course si Ma'am Catherine mga kasombreros, no, na sobrang maganda at saka gwapa mga kasombreros. Tapos ito, nakakatuwa ito mga kasombreros, no, kasi may isang admin na still, no, 2026 Kathleen pa rin siya mga kasombreros and beyond. Tapos dalawang hearts. Tapos pictures dito ng Kathleen, no, na kinumpal niya, tahanan mo ako. Tapos di magbabago yon, parang may kinakaption siya dito mga kasombreros. At pag ikay nawawala ay dito sabi niya, tingin ka lang sa aking mata. So tapos pagmamahal sa'yo, kanta pala ito mga kasombreros, no, di maubos yon. Di ko lang kung anong title nito, lalabanan ko lahat para sa'yo. Tapos yung picture ng Kathleen na nung nasa Hello Love Goodbye pa sila mga kasombreros. Basta't andito lang ako. So ito yung kanyang lyrics mga kasombreros, sa tabi mo. So ang dami, no, dumadami. Alam niyo po, sige, tatakal na natin itong main item natin. Mas dumadami yung agree, no, kasi dito may nag-post na isang admin, parang pinapapili niya yung kanyang mga followers, and 99.99% mga kasombreros, 18 hours ago, Kathleen official fan page or Queen Lara, no, ang nag-post nito. Sino ang mas bet mo, si Mayor Mark, si Daniel, or kay si Alden para kay Ma'am Catherine mga kasombreros? And kung babasahin ko lahat ito sa inyong harapan, sobrang dami kasi, no. Alden is the best partner, Alden lang ako, ayaw ko sa red flag. Ayaw niya sa red flag mga kasi. Sabi niya, pakinggan nyo lang po kasi pag flash ko pa medyo matatagalan tayo. Alden, syempre wag na kay bingot at babaero. Sabi pa na isa, Alden the best. Si Alden po kami, sabi ni Sam. Sabi pa na, Alden syempre mabait at magalang sa matanda. Tama, no, si Alden walang iba. So grabe, no, talagang ito yung masabi natin na si Alden ang nanalo
sa puso ni Ma'am Catherine, mga kasombrero. Sabi nito, yung isa pa, Alden Richards, Alden mabait, no? Tapos sabi pa ng iba dito, Alden Richards, Alden po, sabi, Kathleen lang, Alden, syempre si Alden ang pogi sa kanila, Alden. So Alden forever, Alden, si Alden, ang dami. Basta 99.99 mga kasomberos. Si Alden lang yung kinang Alden, tapos 100% na 10 piraso. Tapos Alden, tapos may praying heart mga kasomberos. So dito natin nakikita na talagang winner talaga si Alden sa puso ni Ma'am Catherine. Kasi ang inisip ko dito, 'di ba? Nagkaroon sila ng family reunion ngayong Pasko at saka New Year, mga kasomberos. Inisip ko talagang siguro nag-brainstorming sila, talagang in-advisean nila si Ma'am Catherine kasi bunso, 'di ba? At saka siya lang yung parang iniintriga and so on. Siguro syempre si Kuya Kevin niya, only Alden, sabi ito. Basta ang dami, Alden. Siguro in-advise nila si Ma'am Catherine na kailangan mo maging maging wais, no? And since nakasama ng Bernardo family ang si Alden, nakita nila syempre, no, hindi sila magre-refer at hindi sila magsasuggest ng isang Mayor Mark Alcala na red flag na nakailang girlfriend na, tapos politiko pa, si Daniel Padilla, kiss na rin. So, di ba, parang bilang strong yung family support system ni Catherine, ay alam ko na syempre, na-advise nila yung sa Catherine na and alam nila yung ugali ni Sir Alden at saka yung nakikita nila sa trend, mga kasombrers. And talaga nakita mo dito na nag-uusap ang Catherine kasi sobrang tahimik nila, no? Sobrang tahimik ng kanilang personal at private life, mga kasombrers. Kung kaya nga ngayon, mas lalong dumami ang kikita nyo naman sa comments at saka sa dito. Alden lang talaga, no? Walang iba, mga kasombrers, kasi lalo kapag may kami yung Mark Alcala talaga mare-red flag talaga si Ma'am Catherine kasi politiko yung kanyang pipiliin. And nagkasama ng Kathleen. So, wala nang duda. Nagkasama sila sa Hello, Love, Goodbye. Nakasama ni Alden ang family ni Kath nung Hello, Love, Goodbye. Sila Mama Min. Tapos, sa Hello, Love Again. So, wala na. Marami ang nagpapatunay. Kumaga pa, team panatag tayo, mga kasomberos. At saka si Alden lang ang nanalo sa puso ni Ma'am Catherine, mga kasomberos. So, kung kaya marami, kung pa yung 2026, marami talaga nabulaga, no? Sa mga posts kasi ni Ma'am Catherine talagang nag-mature. They've become more mature, mga kasomberos, ang Kathleen. So, unlike dati na talagang yung iba, nag-aantay ng post ni Ma'am Catherine pag New Year, pag Pasko, okay lang yan. Pero pag New Year talaga, kasi ang dami pamahiin, di ba? So, pag nag-post ni Ma'am Catherine, dito, bibigyan na naman nila ng issue, and so on, maghanap ng boyfriend, and so on. So, ganun, mga kasomberos. Tapos, next item natin, so team panatag tayo, and then ito pa, another item, another clue na naman ito. Si Guardiano Orgen, sabi niya, one day, kahapon niya pinost, Kathleen, 2026 na single pa parehas. Tapos, yung heart niya ay nakasmile, na full smile, mga kasomberos, no? Tapos, yung isang emoji niya ay nakakover yung bibig na para bang kinikilig at saka may tinatawag hashtag Kathleen Love Team, mga kasomberos. So, tapos pareho nakasmile ang Kathleen dito, mga kasomberos, no? So, dumadami lalo, mga kasomberos, yung yung mga Kathleenatics, kahit na sa katahimikan nila, mas lalong tumitindi yung kapanatagan ng Kathleen, mga kasomberos. Kasi 334 likes ito, yung post ni Guardiano. Ang daming sabi ng isa dito, single sila dalawa kasi sila na secret relationship ang Kathleen. Tama. Sabi ng isa dito, hanggang wala silang pinapakilala na BF or GF nila, may pag-asa pa tayo, mga Kathleen. Sabi pa ng isa. Sabi niya, couple na sila since 2024 pa, sabi ni Alora. So yun po. Tapos sabi pa ng isa, kayo na pong dalawa. Sabi niya, surprise, malaman na lang yan. Sabi ng isa, mga kasomberos. So, ba't kayo nagmamadali? Wala sa plano yan. Wala pa sa plano ngayon ni Soiti. Pero darating ang panahon, mga kasomberos, na magiging public din yung kanilang relationship, kagaya ng Dongyan at kagaya ng
tawag dito, ng Judy Ann at saka ni Ryan Agoncillo, mga sombrero. So, yun lang, no? Tapos ito, last item natin, 5 hours ago, Attorney Catherine Bernardo, tapos doktor naman si Alden Richards, happy together. Tapos ito ay picture nila ng Hello Love Again promo, mga kasombreros. Kasi may post kasi dito na bitter sa baba, hindi ko nilang dito, parang pang-insulto ito ni Tets Ubaldo, no? Doon sa nag-comment, mga kasombreros, na parang against kaya Ma'am Catherine. Tapos parang sweet revenge niya ito, mga kasombreros, na ginawa sa isang fan na ito na nega, mga kasombreros. Pero deadma lang sa mga bashers, no? At saka mga negatron, mga kasombreros, sa buhay ng Katen. Basta tayo ay team panatag, no? Team Catdinatics. Yun po. Alright, so yun lang kasi sa ating Katen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang tatry ko yung play ito, ha? Itong parting ways or parting time ng Bernardo family, mga kasombreros, kay Kuya Kevin nila. Tapos ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon afterwards. So isang pinagpalang Sunday po, ha, sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Ang Lampara. Parang pang maalala mo kaya yung mga title natin, no? Luke chapter 8 verses 16 through 18. Medyo mahaba ito, pero pakinggan na lang natin, mga kasombreros, no? No one, si Jesus Christ po nagsasalita dito. No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light. For nothing is secret that will not be revealed, for anything hidden that will not be known and come into light. Therefore take heed how you hear, for whoever has, to him more will be given, and whoever does not have, even what he seems to have will be taken from him. So, kung tayo po ay familiar, no, sa lampara, sa ilaw. Yung lampara kasi oil lamp, 'di ba? Yung sa probinsya, gasera, no, yung mga term pa man sa Tagalog, mga kasombreros, gasera. So ngayon kasi talagang bulb na, no, yung light bulb, mga kasombreros, sa fluorescent bulb na yung uso ngayon. Yung iba mga chandelier pa, mamamahalin, mga kasombreros, na mga ilaw, no? At saka sa taas siya nilalagay, no, yung ilaw, mga kasombreros. So dito sabi ni Lord Jesus Christ, hindi tayo kasi di ba pag nag-ilaw tayo, for example, magsisindi tayo ng ilaw or may ilaw tayo, so parang bihira siyang nilalagay sa ilalim at never siyang nilalagay sa ilalim ng kama, under the bed, mga kasombreros. So kasi hindi yun yung purpose niya, mga kasombreros, no? Ang purpose ng ilaw ay para mailawan ang kunwari yung bedroom, yung sala, yung bahay, or yung lugar mismo na kung saan ay kailangan ng ilaw, no, pag madilim na, mga kasombreros, or kapag gabi. So dito sinasabi ni Lord Jesus Christ na ang isang ilaw, ang isang lampstand, ang isang lampara, ang isang bulb
ay dapat ano yan, dapat nakaangat, no? May lampstand for example. Tapos para pag nandun tayo ay hindi madilim, no? Kapag para makita yung mga bagay-bagay na andoon mga kasembreros sa area na naiilawan. So, and sabi pa niya dito sa verse 17, "For nothing is secret that will not be revealed." So walang sekreto daw na hindi mabubunyag mga kasembreros, nor anything hidden that will not be known and come to light. So kumaga pa kapag may baho, hindi matatago forever yung baho mga kasembreros. So ang bagoong parang yung bagoong ba no, yung fish paste mga kasembreros kapag tinago mo yan ay usbong at marireveal talaga at maaamoy ang baho mga kasembreros. So, ganun din po sa sinasabi ni Lord Jesus Christ dito na walang tinatago na hindi mabubunyag mga kasembreros. So, kung hindi man malalaman ng tao, ay alam of course ng ating Panginoon. Therefore, take heed, know how you hear. Kapag nakikinig daw tayo, especially ng salita ng Panginoon mga kasembreros, kapag attentive tayo mga kasembreros, na we should have that active listening skill na hindi lang tayo nakikinig kundi merong attention ba, merong understanding. Iba kasi yung hearing ka lang, yung nakikinig ka lang pero lumalabas sa kabilang tenga. So ganun siya mga kasas. Pero yung listening, yung heeding talagang you are putting your attention, no? And understand, inuunawa mo yung naririnig mo mga kasembreros. For whoever has, to him more will be given, and whoever does not have, even what he seems to have will be taken from him. So sabi niya dito, kasi ang mga tao, kunwari hindi sila nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon, konti na nga lang sa kanila ay kukunin pa yon at ibibigay doon sa deserving. So may mga tao naman na marami na ngayon sa kanila ay bibigyan pa sila lalo mga kasama because they heed, no? They listen and they obey the word of God mga kasama. So ang verse na ito nagre-remind sa atin ng kahalagahan ng authenticity at saka integrity mga kasombrero sa ating actions. So the reference to letting our light shine signifies embracing our true selves and living in a way that is open, honest, and genuine. So yun, no? Kasi tayo kapag yung ugali natin sa tago, kunwari yung ugali natin sa loob ng tahanan, ay reflection nun kapag lumabas tayo sa labas ng tahanan. Yung iba kasi, yung parang sugar-coated, no? Yung iba, mas mabait pa sila sa kanilang kaibigan, sa kanilang kapitbahay, pero pagdating sa mga magulang, anak, asawa, kapatid, ay hindi sila magkasundo, no? Dapat baliktad. Dapat mas minamahal natin yung ating pamilya kaysa sa ibang tao, mga kasunod. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi natin mahalin yung ating kapitbahay, yung ating kaibigan, katrabaho, classmates, and so on, mga kasambreros, no? It's just a matter of ranking. It's just a matter of priority, mga kasambreros. So, kasi, halimbawa, napalaki ka sa tahanan na mabuti, napalaki ka ng responsable, na disiplinado. So, kapag paglabas mo, at nakasalamuha mo ng ibang tao, so magre-radiate, magiging reflection mo, yung ugali mo nasa bahay ka pa, mga kasambreros. So, yung iba kasi, baliktad na mas mahal pa nila yung tao sa labas kumpara sa tao sa loob. Kunwari, malumanay sila magsalita sa ibang tao, pero pag sa loob na ng tahanan ay mura dito, mura doon, at saka hindi nila minamahal ang kanilang kapatid, no? Parang ganun. Minsan, mas mahal pa nila yung kaibigan nila kasi sa mga kapatid nila, mga kasasunod, which is dapat hindi, no? Mahal natin yung kaibigan natin, of course, pero mas mahal natin dapat ang ating mga pamilya, mga kasambreros, especially yung ating mga magulang, kapatid, and family members. We radiate positivity and goodness to others, inspiring them to do the same. It serves as a call to be proud of who we are and showcase our unique gifts and talents for the benefit of the world around us. So yun siya, no? Kailangan reflection tayo ng kabutihan ng Panginoon kasi hindi pwedeng sabihin na anak ka ni Lord pero mainggitin ka. Hindi pwedeng sabihin anak ka ni Lord pero ikaw ay bugnutin at saka hindi ka pasensyoso. Hindi mo sabihin anak ka ni Lord kung ikaw ay hindi nagpapatawad. Hindi mo sabihin anak ka ni Lord pero hindi ka mawain or hindi mo mahal ang magulang mo, kapatid mo, asawa, and so on, mga kasambreros. The mention of hidden things being brought to light highlights the concept of accountability and transparency. It suggests that secrets or deceitful actions cannot remain hidden forever and will eventually be exposed, no? Ang inaantay talaga ng taong bayan dito na ma-expose ay yung mga corruption sa ating government, mga kasambreros. Actually, na-expose na no? Hindi lang napapanagot, mga kasambreros, yung mga dapat managot kasi
Kagaya ngayon, no, ilang trillion yung na-approve na budget for 2026, mga kasambreros, no? At lumobo ng utang ng Pilipinas sa World Bank. Talagang bawat tao daw ay may magkanong utang na yun, 120,000 per head. Kasi parang dinivide nila yung 17 point something trillion ba yun na utang ng Pilipinas. Tapos dinivide nila sa bawat Pilipino na may kakayahan na magbayad, mga kasambreros. So yung iba ginagawa nilang katatawanan na parang sarcasm ba, na irony na, pagising ko may utang na ako na 120,000. Dati kasi diba 2025, 100,000 per tao. Tapos ngayon 120 or 150,000. Parang dinivide nila yung utang ng Pilipinas sa mga Pilipino, mga ordinaryo at mga ultimong Pilipino na kagaya natin. So, ay nako po, ipanalangin natin na ma-restore yung ating bansa, mga kasambreros, yung economy, yung transparency, yung honesty at saka integrity ng mga kongresista, mga politiko, senador, presidente, and so on, mga kasambreros. So lahat ng politicians or public servants, mga kasambreros, na accountability and transparency, no, sabi dito, the mention of hidden things being brought to light highlights the concept of accountability and transparency. It suggests that secrets or deceitful actions cannot remain kailangan ma-expose, mga kasambreros. This verse or this serves as a cautionary reminder to always act with sincerity and honesty, as the truth will always come to light eventually. So yun nga, no? Panalangin natin ng yung hustisya ay uuwi sa sarili nitong pundasyon at katotohanan, mga kasambreros, kasi grabe na yung corruption sa ating bansa, mga kasambreros. Napakinggan ko sa balita, tumataas na rin at mabilis yung inflation rate, no? Yung pagtaas ng mabilihin kaysa sa mga sahod and sa mga lumalala yung ating ekonomiya, mga kasambreros, kasi nga nawala na rin ng trust yung taong bayan sa ating president ngayon. Living authentically and with integrity empowers and contributes to a more harmonious and trustworthy society. Let us always strive to be our best selves, shining brightly and with our virtues and values for all to witness. So yun siya, no? Talagang integrity at virtues. Tayo po, hindi lang politiko, but of course sa ating mga tahanan, sa ating buhay, individually, mga kasambreros, ay dapat na foster. Kumaga pa, nabibuild tayo ba, nauhubog tayo ng ating mga magulang na mga good attributes, mga good values na ito sa loob ng tahanan. Yung bata hanggang sa paglaki ay matitrain sila at maturuan ng tamang disiplina, no? Maging responsable, maging accountable, maging honest, may integrity, may wisdom, of course, no? At saka yung basta alam na natin yung mga good attributes, yung mga magagandang ugali, mga kasambreros, na kailangan sa ating society. So kasi ganito yun, kapag ang bata napalaki mo ng maayos, yung benefits nun, yung sa magulang naman din at saka sa loob ng pamilya. Na kapag kunwari napalaki mo ng maayos yung anak mo, nag-aaral yan, nagtapos, so tutulungan kayo niyan na paglaki niya, mga or pagtrabaho yan, mga kasambreros. Whereas kapag hindi napalaki ng maayos, walang disiplina, walang pagmamahal sa loob ng tahanan, kahit na malaki ang sahod yan, hindi yan natutulong sa pamilya because hindi nga napalaki ng maayos, no? Walang sense of love, responsibility, care, concern, understanding, and so on. Furthermore, we can shine God's light brightly by continuously nurturing and growing our relationship with Him. So, kailangan yung tuloy-tuloy rin po yung ating pagpapalago ng relationship sa ating Panginoon through prayer, through reading His Word, through obeying His command, mga kasambreros. The closer we draw to God through prayer, studying His Word, and fellowship with other believers, the more brightly His light will shine through us, deepening our faith and understanding of God's love naturally equips us to be a light in the darkness and lead others to Him. So yun siya, no? Kapag tayo ay ganoon, parang nagiging good example tayo. So may pag-invite tayo sa church, for example, na ating kaibigan, so madadala natin sila because nakikita sa atin yung ilaw, nakikita sa atin yung lampara, nakikita sa atin yung magandang ugali, mabuting ugali, mga kasmas. Kasi you cannot lead in, no? You cannot say, oh maganto ka kung hindi ka naman ganun. So maging mabait ka kung hindi ka naman mabait, no? O maging disiplinado kung ikaw naman hindi disiplinado. So parang leading by example, mga kasambreros. That's one effective way as well to influence other people, mga kasambreros. Kung
even though you cannot, you don't say a word, you don't command, you don't instruct, you don't give them principles or set of rules to follow, pero yung ugali mo, yung actions mo, ay nakikita na ganito ka, ganyan ka. So, nagiging good example ka sa iba. So, ganun siya mga kasambreros, no? So, napaganda ng word na ito mga kasambreros, no? But in the meantime, yun lang sa ating Word of God, ha? No? Ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at ilaw, no? Na magandang ugali na magiging ilaw tayo at good example sa iba. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.